May nakita akong post, gusto kong i-share ito sa inyo, ay 'di ba si Chis Escudero ang pinag-uusapan na pwedeng election offense, yung illegal campaign contribution na ganap noong 2022 elections. Alam niyo pala mga kabunyog may mga pictures dito. Kumakalat ito sa social media. May mga pictures dito. Sa election pala noong 2022, ang lawyer ni Chis Escudero ay itong kasalukuyang COMELEC chairman na si George Garcia. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Hindi pa nga ang nag-file pa ng Certificate of Candidacy or COC nung tumakbo si Chis noong 2022 bilang senador. Ang nag-file pa ng COC niya, mga kabunyog ang nag-file ng COC niya ay si COMELEC Chairman Garcia. Ano ba to mga kabunyog, mga kababayan? Anong maaasahan natin na magiging fair ang desisyon ni COMELEC Chairman Garcia tungkol dyan sa issue na yan? Ano ba ito? Sa totoo lang, napakarami ng sinabi ni COMELEC Chairman Garcia, 'di ba? Sabi niya, mananagot ang sino mang guilty diyan sa election offense na 'yan. Pinadalhan na daw nila ng show cause order si Lawrence Lubiano, pati daw si Chis Escudero pinadalhan din ng show cause order, pinapag-explain tungkol doon. Paano ba yan? Paano yan? COMELEC chairman ka, kasama ka sa magdidesisyon dyan. Dapat naman yan, nung simula pa, nagsabi na si COMELEC chairman Garcia, bakit hindi siya nagsasalita tungkol dyan? Napaka-importanting bagay yan na malaman ng publiko. Ngayon, kumakalat ito. Radyo Pilipinas, Philippine State-Controlled Media. Tingnan niyo yung date, October 1, 2021. Tingnan, Sorsogon Governor Chis Escudero nakapagsumiti na ng COC para sa pagkandidatong muli bilang senador sa 2022 elections. Hindi personal na inihain ni Chis Escudero ang kanyang COC. Bagkos, ang kanyang abogado na si Attorney George Garcia ang naghain nito sa harbor tent ng Sofitel Hotel. Yan yung picture ni Garcia, mga kabunyog, mga kababayan. Siya yan. Yan. So, paano yan? Ikaw pala yung abogado Ikaw pala yung abogado ni Chis Escudero nung panahon na yan. 2022 elections, mga kabunyog. Tandaan natin na ang pinag-uusapan na illegal campaign contributions galing kay Lawrence Lubiano ay nangyari noong eleksyon ng 2022. Yun na nga, may mga pictures. Ano ba yan? Ayan kumakalat yan ngayong na yan. Ito naman si COMELEC Chairman Garcia, hindi niya man lang hinayag. Pasensya na hindi ako magko-comment diyan Mag-i-inhibit nga ako diyan sa issue na yan. Ayan tingnan nyo yan pa, picture pa yan mga kabunyog. ABS-CBN News naman ito. October 1, 2021, just in. Attorney George Garcia filed COC on behalf of Sorsogon Governor Chis Escudero, who is making a Senate comeback. Tingnan nyo Halalan 2022, Certificate of Candidacy filing. Si COMELEC Chairman Garcia yan, mga kabunyog. Ang pinag-uusapan na campaign contributions na dinonate ni Lubiano, 30 million kay Chis Escudero. Anong eleksyon nangyari? 2022 elections. Kaya, ano ba naman to? Pero ngayon, ito na. Ito na yung ngayon. Mga kabunyog, COMELEC chairman na siya. Sabi dito, Radyo Pilipinas, 10 hours ago. Panuorin, kinumpirma ni Commission on Elections COMELEC Chairman Garcia na maglalabas ang full body bukas ng show cause order kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa kampanya ni Chis Escudero.
Sa panayam sa Senado, sinabi ni Garcia na si Lubiano ang una sa 52 na mga contractors na pagpapaliwanagin dahil una itong umami na nag-donate sa isang kandidato. Pagkatapos ng paliwanag ni Lubiano ay saka pa lang niya hihinga ng panig si Escudero. O paano ka ngayon dyan magiging, aasahan mo na magiging fair ka? Ha? Aasahan mo na itataguyod mo ang batas. Ikaw pala, COMELEC Chairman Garcia, kung totoo itong mga ito, hindi naman magsisinungaling ang mga balita. Mga major news outlets yan eh. Hindi naman magsisinungaling yan. Ha? Ano ba naman itong si COMELEC Chairman Garcia? Nakikita niyo mga kabunyog? Dapat yan, sinabi niya kaagad yan. Hindi sinabi ni COMELEC Chairman Garcia yan eh. Parang paano magtitiwala ang taong bayan ngayon? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Dapat sa simula't-simula pa lang, sinabi niya na yan. Disclosure. I-disclose mo na ikaw ay hindi ako pwedeng magano diyan kasi ako ang abogado ni dating Senate President Chis Escudero. 2022 elections yan eh. 2022 elections ang pinag-uusapan, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, ano na bang ito? Kaya nung nakita ko ito, sabi ko, nung nakita ko itong balitang ito, dapat niyan si COMELEC Chairman Garcia. Hindi siya dapat dapat nagdeklara na kaagad siya niyan. Ayan siya pa pala ang nag-file ng COC o Certificate of Candidacy ni Chis Escudero. Dapat mag-comment diyan si COMELEC Chairman Garcia. Kasama siya sa magdidesisyon diyan sa issue na yan ni Chis Escudero. Baka nga siya pa yung nag-notarize niyan. Baka yung sinubmit noon, siya pa ang nakapirma doon. Pwede ba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari sa bansa natin? Paano mo pagtitiwalaan yan? Napakalinaw ng conflict ng interest niyan kasi siya ay magde-decide sa kaso ni Chis Escudero. Doon pa lang, pagpapaliwanagin din daw si Chis Escudero. O ngayon, paano kung pagpaliwanag ni Chis Escudero, tapatas pa ang COMELEC? Dahil ang COMELEC chairman nga, siya pala yung abogado ni Chis Escudero noong 2022 elections. At yan pa naman yung eleksyon na pinag-uusapan dito. Yung illegal campaign contributions ay nangyari 2022 elections. Mga kabunyog, 2022 elections. At itong involved dito na pag-election lawyer ni Garcia kay Chis Escudero ay nangyari din sa 2022 elections. So, napaka naman yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, abangan natin. Pwedeng makakarating na ito kay COMELEC Chairman Garcia. Magre-react siya dyan. Nakita ko lang yan, mga kabunyog. Nakita ko kaya diniscuss ko kasi sabi ko, ano ba naman yan? 2022 elections ang donation kay Chis. Si Garcia pala ang election lawyer niya noon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.